So ngayon, andito na ako sa Hanky Line at pupunta tayo ngayon ng Good morning guys. Kakagising ko lang po ngayong araw. Time check muna tayo. 8:40 na ng umaga. So medyo maaga-aga nga pala tayo nagising dahil may mamamasyal tayo. Bago tayo mamamasyal, syempre kakain muna tayo ng almusal para hindi tayo magutom habang tayo ay sa labas. Kain na tayo ng breakfast. Ito nga pala yung kakainin natin, yung tira kong mami kahapon. Tapos may okonomiyaki pa dito, kalahati. Tsaka nga pala itong chicken mami na niluto ko na yung sabaw, nawala. Dito na ako sa labas ng bahay ngayon at araw ng Lubong Yasumi ngayon. Kaya maaga ako nagising kasi nga gagala tayo. Malayo-layo ngayong pagkagalaan natin. Bali sasabay tayo ng train. At syempre babalik ako dito sa lugar na to. Yung last na punta ko dito ay 2 years ago pa. Kaya naisipan ko na lang ulit na gumala dito sa lugar na to. So ngayon, andito na ako sa Hanky Line at pupunta tayo ngayon ng Kyoto. Ito yung pinakamagandang eki para sa akin dito sa Osaka, guys. Itong Hanky Line. Parang mala airport kasi yung itsura. Ngayon, pasakay na tayo ng train, guys. 10:50 pa yung alis. Mayroon pa tayong 3 minutes. Ayun nga, nakarating na tayo dito sa Arashiyama na makikita yan dito sa Kyoto. Ang Arashiyama ay isa ring sikat na tourist spot na makikita dito, lalong-lalo na yung Bamboo Grove, kung saan dito rin natin makikita ang malalaking Bamboo Grove. Dito lang yan sa Arashiyama, dito sa Kyoto. Siyempre kahit na umuulan, gagala pa rin tayo. Saka after 2 years din at nakapunta ulit tayo dito. Bali mayroon nga lang kalayuan ang mula dito hanggang sa mismong Bamboo Grove. So meron din pala silang hotel dito sa Arashiyama. Ganda ng bundok doon, guys. Nababalutan ng fog. Wow! It's nice to be back, Kyoto. At nakabalik din dito. Alam nyo, guys, ito yung pinaka-paborito kong pasyalan, ang Kyoto. Dahil napaka-peaceful ang lugar dito. Ganito po yung kalagayan ng ilog dito, lalo na pag umuulan. Lumalabas kasi yung dumi ng tubig. Kung last na punta ko kasi dito, summer din at medyo malinis-linis din yung tubig. At dahil umulan ngayon, lumalabas yung dumi, kaya nag-brown na yung tubig ngayon sa ilog. Ito na yung bridge dito na papuntang Bamboo. At malakas lang yung current ng tubig dahil nga umuulan eh. So sa mga nature lover dyan, ang may re-recommend kong lugar sa inyo ay itong Kyoto. Dahil karamihan sa mga nature na kilala na tourist spot ay makikita lang yan dito.
Yun, habang nandito na ako, tumalakas lalo yung ulan, guys. Ganda ng bundok, guys. Puro pagsakayan. Sa ngayon, tumatawid na ako dito sa may bridge. At lalong lumalakas pa ang ulan ngayon. Ito po yung kalagayan dito. Medyo marami-rami rin ang taong namamasyal dito dahil nga ubong yasabi dito sa Japan. At karamihan sa mga nakikita ko ngayon, mga turista, lalo-lalo ng mga foreigners. Dami nila dito, guys. Buti na lang tumila na yung ulan. Kala ko matatagalan pa yung lakas ng ulan. So bali meron pa tayong 5 minutes na na lalakarin bago natin marating yung Bamboo Grove. Nakarating na tayo dito sa mismong entrance ng Bamboo Grove. So lalakarin lang natin ito bago tayo makapasok doon sa mismong loob. This is it. Medyo basa lang yung daanan dito. Dala na rin ng lakas ng ulan kanina. At ito na yung simula ng Bamboo Grove. Ganda, di ba, guys? Mas maganda to pag nasa gitna na tayo. So ito yung ngayon dito sa Bamboo. Napaka peaceful ng lugar dito. Bagay po ito sa mga nature lover, para din sa mga nagbabalak na mag-date. Pwede naman kayong pumunta dito sa mismong Arashiyama Bamboo Forest na makikita yan dito sa Kyoto. Dahil pag once na pumunta kayo dito, wala kayong maririnig kundi katahimikan. At sa ngayon marami ng mga turista na pupunta dito dahil ito yung isa sa sikat na na tourist spot na makikita dito sa Kyoto, ang Bamboo Forest. At ayun nga pala, nakalabas na rin tayo galing sa mismong Bamboo Forest. At sobrang lakas na ng ulan dito ulit. Grabe, guys. At least okay lang, nakapag-enjoy naman tayo dahil nakagala naman tayo ngayong araw. At ito na pala yung tulay na papalik kung saan tayo dumaan. Ayan po. Grabe nga lang yung ulan dito, guys. Lalong lumalakas. Yan, nakikita nyo naman. Pati doon. Lalo po dito.
Okay, bibili muna tayo ng pangpasalubong. May magnet sila dito guys. At ito, mga pamaypay at hindi ko alam tawag dito eh. Ito, damit. Tapos meron din silang wallet dito. Ito yung presyo ng wallet nila. May pouch. Ayan po. Daming pwedeng pilihan ng pasalubong dito. Tapos meron pa silang nalagyan ng lipstick. Ayan. So magkakape muna tayo dito guys sa may Arabica. Ito din yung isa sa pinakasikat na coffee shop dito sa Kyoto, ang Arabica. Tsaka ang maganda dito, meron na siyang ibang branches dito sa Japan. At nakapag-open na rin sila ng branch sa Pilipinas. So ito yung mga menu nila dito sa Arabica. Maraming mga choices dito, lalo na sa mga mahilig magkape dyan na tulad ko. Tapos meron pa siyang meron pang rental space dito na magbabayad kayo ng 1,000 yen per 30 minutes. Ayos, diba? Okay guys, ito na yung kape natin. Ito nga pala yung in-order ko na Kyoto Latte. Masarap magkape pag ganito yung view, diba? Tapos na rin ako magkape guys at pauwi na rin ako ngayon. Grabe, nag-enjoy talaga ako. Sobra. Dahil after 2 years nakabalik ulit ako dito. Iba talaga kasi pag dito ka sa Kyoto na mamasyal, talagang magkakaroon ka ng peace of mind. So sana sa susunod makakabalik din tayo dito sa Arashiyama. Dahil napakaganda talagang magpasyal dito, lalo na pag pumasok kayo sa sa mismong bamboo forest. Talagang mai-enjoy niyo yung view. Bale, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga pinamili ko dito kanina pagka uwi natin ng bahay. So, ayun nga pala, nakauwi na rin ako dito ng bahay at sobrang nag-enjoy talaga ako sa paggagala ko ngayong araw. Na-miss ko ang Kyoto guys, kaya babalik at babalikan ko pa rin to. Pero this time sa ibang naman tayo, sa ibang tourist spot naman tayo na kilala din sa Kyoto. Siguro sa susunod. But anyways, ito nga pala yung mga pinamili ko sa Kyoto kanina. Ito nga, bumili rin ako ng keychain. Medyo mura lang kasi ito, nasa 450. Ito. Kahit saan nyo ilagay ito pwede. Kung gusto nyo ilagay sa susi pwede. Or sa mga bag nyo. Ang maganda kasi dito, meron na siyang may tali na kung saan nyo pwedeng ilagay. Tapos bumili rin ako ng Lucky Charm. Sobrang liit kasi nito. Bali, ang binili ko dito, 3 piraso. Yung sa isang Lucky Charm na to ay nagkakahalaga ng 220 yen. Bali, ipapakita ko sa inyo guys. So, unang-una, ito nga pala yung Lucky Charm na para sa wealth. Ayan, para siyang pusa, di ba? Kulay gold kasi itong kulay niya. Ayan, sobrang liit yan. 220 yen to isa. Kaya nakyutan na ako, bumili na rin ako. Next naman po ito, kulay may pagka yellowish na brown. Ayan, ibig sabihin po niyan ay good fortune. And last, itong kulay pink na pusa. Ang ibig sabihin naman po nito ay love. Ito po yung Lucky Charm nila. So, ayun lang naman yung mga pinamili ko at di na rin ako bumili ng iba. Dahil nga may kamahalan din kasi. Time check muna tayo. Ayun, 4:30 na ng hapon. Matagal-tagal rin tayong nakagala kanina. Simula kaninang umaga, doon na tayo umalis ng bahay at nakauwi tayo ng ganitong oras. So, uulitin ko. Sa mga nature lover dyan, ang may recommend kong lugar sa inyo pag pumunta kayo ng Japan ay ang Kyoto. Lalong-lalo na ang Arashiyama Bamboo Forest. Dahil pag once na nakapunta kayo doon, magkakaroon kayo ng peace of mind. Siyempre, kahit pumunta kayo ng summer doon guys, hindi kayo makakaramdam ng init doon masyado at dahil medyo maangin-hangin siya. Kasi nga puro mga bamboo yung makikita nyo doon,
mga puno, mga kawayan. Kakaibang kawayan kasi yun eh. Sobrang, ano nila, sobrang tayob nila. At sana by October or November makabalik tayo doon kasi pag autumn season mas maganda daw doon. Lalong-lalo na yung mga momiji or yung mga red leaf or red leaves, lalo na pagka mga ganong season ay yung mga puno doon, yung iba doon ay magiging red. So ayun lang naman po, at hanggang dito lang muna tayo sa vlog natin. Sana po nakapag-enjoy din kayo sa sa pag-tour ko sa inyo dito.